Wala naman akong inargabyadong tao eh. Bakit ako magsisimba? Tumatawag naman ako sa Kanya. Nagdadasal naman ako, private prayers. Para saan ba't ako'y magsisimba? Okay na yun, naiintindihan na niya. Sigurado kang naiintindihan niya? Yung iba naman ang katwiran. Aayusin ko muna ang buhay ko kasi marami pa akong bisyo. Nakakahiya kung ako'y magsisimba. I'm telling you, mas lalo kang dapat magsimba kapag tinatanggihan natin yung naghahain at yung mismong inihahain, naiisa lang, si Kristo lang. Parang hindi na rin natin siya binibigyan ng halaga. Siya mismo ang nagsabi, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kanina lang ay PNM ko, private message, yung aking kaibigan na si Marvin Garcia na nakabase sa Bulacan, Bulacan. Minessage ko siya. Ang tanong ko sa kanya ay, Marvin, magkano na ba ang magpakasal ngayon? Huwag po kayong mag-alala, hindi pa ako at hindi ako magpapakasal. Curious lang. Ang sabi niya ay ganito, on an average, yung decent na kasal, hindi yung bonggang-bongga. Father, kapag kasimbahan, mga 200,000. Kapag sa huwes naman, gagasta ka ng mga 80 to 100,000. Grabe! Ang mahal na palang magpakasal. Kaya pala, yung iba hindi makapagpakasal kasi nag-iipon pa. Yung iba naman, kapag magpapakasal, limitado ang bisita. Yung iba nga, yung venue, nagpapakalayo-layo pa para hindi madaling mapuntahan. Lalo tigit ng mga Sharon yan. Yung pang pinakain mo pa, may balot pa. At kaya din nauso yung RSVP na yan. Ang ibig sabihin, i-confirm mo man lang kung pupunta ka o hindi sa kasalan, sa handaan para ma-budget yung pera ahead of time. At upang yung ibabayad sa caterer ay hindi masayang. Lalo pat kung per plate ang usapan. Anyway, sinabi ko po yan as an intro lang kasi imbitasyon sa piging ng kasalan ang tampok ngayon sa ating ebanghelyong napakinggan. At ito'y upang ilarawan ng Diyos ang kanyang pagnanais na tayo ay makaisa ang kanyang simbahan sa pamamagitan ng bugtong na anak niya. Simply put, this is an invitation for a joy-filled life with Jesus. Buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ni Jesus. At kumpara sa ibang mga kasalan, handaan o salo-salo, kapatid, walang kaparis ito. Napaka-expensive nito, napaka-bongga nito, sapagkat napakahalaga ng binayad dito. At yun po ay walang iba kundi ang mismong buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi ko talaga maintindihan kung ito ay ating iisnabin lang. Sa papaanong paraan, gawin na nating simple lang. Halimbawa po, obvious yung piging ng Eucharistia. Sa Eucharistia, nagsasalo-salo tayo dito. At ito mismo ay itinatag niya. Ito ba ay tinutugunan natin? Tayo po ba ay nagsisimba? Yung iba dyan, kahit kay lapit-lapit ang simbahan. O kahit malakas, hindi magsimba. Iba-iba ng katuwiran na hindi mo rin naman maintindihan. Minsan yung palasak na katuwiran, wala naman akong inargabyadong tao eh. Tumatawag naman ako sa Kanya. Para saan ba't ako'y magsisimba? Okay na yun, naiintindihan na niya. Sigurado kang naiintindihan niya? Para dito, I think matutulungan naman tayo. Nung nakita kong post sa My Day ng kaibigan kong si Ate Consuelo sa Caloocan. Kasi ang unang post niya sa kanyang My Day ay ito. Ayan, picture ng kanyang nilutong giniling. May caption na ganito. Nagluto ako ng giniling, wala naman pala yung mga kakain. Referring to her children. Tapos mayroong 3 sad emojis. Ayan. Few moments later, nakita ko, ang post niya na ay ganito. Ayan, masaya na. May mga smileys na. Ang picture naman, ang background ay yung giniling na niluto niya, nasa mga plato na. Parang kakainin na. Kaya't ang caption niya ay ganito, yung akala mo ay tortang giniling na siya kinabukasan na hindi pa pala, sapagkat hindi pa pala kumakain ng mga junakis ko. Nakatutuwa naman na kahit sila'y lumabas, hindi sila kumain para yung pagkain niluto ko, yung giniling, ang kanilang kanin. Nako, pasensya na kung judgmental, Ate Consa, pero kilala ko yung mga anak mo eh. Shobe, Piolo, Paulino, Ani, parang may mga bitchin sa labi yun. Magaganang kumain yan eh. Parang may kutuba ko sa labas, kumain na yan.
nang makita pagdating na nagluto ka, na konsensya, nagkunwari, na hindi pa kumakain talaga para makain yung hinain mo, para hindi ka magtampo o hindi ka masaktan. Kung bakit nga ba tayong mga Pilipino, no? Kapag tinanggihan mo yung pagkain, parang ang tinanggihan mo ay yung mismong naghain. Ito na po yung sinasabi kong makatutulong sa atin na pangontra sa katwirang, bakit ako magsisimba? Tumatawag naman ako sa Kanya, nagdadasal naman ako, private prayers, at wala naman ako inargabyadong tao. Kapatid, kapag tinatanggihan natin yung naghahain at yung mismong inihahain, naiisa lang, si Kristo lang. Parang hindi na rin natin siya binibigyan ng halaga. Siya mismo ang nagsabi, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yung iba naman ang katwiran, kabaligtaran. Yung katwirang, aayusin ko muna ang buhay ko kasi marami pa akong bisyo. Feeling ko ang sama-sama akong tao. Bungangera ako, sinungaling ako, nangungutang ako ng sobra-sobra, hindi ako nagbayad, etc. Nakakahiya kung ako'y magsisimba. Kapatid, I'm telling you, mas lalo kang dapat magsimba kung hindi ayos ang buhay mo sapagkat walang ibang makapag-aayos nito kundi siya lamang ang ating Panginoong Hesu Kristo. Besides, kung magsisimba kayo dito, tingnan nyo nga po yung mga kasama nyong magsisimba. Kahit yung paring nagmimisa, mukha bang ang buhay ay ayos na? Buho ko nga, hindi ayos, buhay pa. Hindi. Pero kaya tayo nagsisimba ay upang maayos niya ang buhay natin. Kaya yung katwiran na yan, na hindi pa ayos ang buhay ko, hindi muna ako magsisimba, hindi po kababaan ang loob yan. On the contrary, kayabangan pa nga yan, sapagkat, sabihin ko again, dapat maging maliwanag sa atin na walang ibang makapag-aayos, makapagpapagaling ng buhay natin, kundi ang Diyos lamang natin. At ang simbahan, ang misa, ang pinakatalyer at ospital para dyan. Sa simbahan, iaayos ang buhay na yang makasalanan. At kahit na unti-unting naiaayos na, dapat bumabalik-balik pa rin yan kung paano ang sasakyan kahit maayos na. Yung maintenance niyan, yung change oil niyan, yung wheel balancing niyan, yung auto detailing niyan. Ibabalik mo pa rin dyan yung sasakyan, sa kasa na yan. At kung paano kahit ang kalusugan natin ay maayos din naman, kinakailangan bumalik pa rin ng ospital para ma-check up yung katawang yan. Ganon din sa simbahan. Alam po ninyo, maintindihan ko pa yung ibang mga excuses pagdating sa hindi pag-attend sa kasalan. Halimbawa, marami ka ng kasalang na-attendan at marami ka pang mga kasalang ma-attendan. Pero yung kasalan, yung relasyon, yung intimate na relasyon na inaalok sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon, nag-iisa lang yun. Hindi mo maikukumpara sa iba yun. Nag-iisa lang yun. So hindi dapat winawalang halaga yun. Maliwanag ang sinasabi sa Acts 4 verse 12. Ang sinasabi doon, walang anumang pangalan sa ilalim ng bubong ng langit na ibinigay para sa ating kaligtasan, kundi ang pangalan ni Jesus lang. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. He is the only way for our salvation. Tapos iisnabi natin, gayong ang lahat naman ay ginawa na niya, gayong ang lahat naman ay isinakripisyo na niya, gayong ang lahat naman ay sinabi na niya. Maliwanag yung sabi ng hari sa Ebanghelyo na sumisimbolo sa Diyos. Lahat ay nakahanda na, lahat prepared na. Pupunta ka na lang, tutugon ka na lamang ng mabuti talaga. Ano pa ba ang kulang? Kung ba't sinasayang mo pa? Bigla tuloy akong nagkaroon ng sagot dun sa tanong ng isang ginang na nag-confide sa akin sa isang kumpisalan. Kasi matapos niya sabihin sa akin yung maraming mga naging problema niya sa kanyang mister, sa kanyang asawa, despite ng mga isinakripisyo ginawa niya. Yung tanong na hindi ko masyado agad nasagot ay, Father, ano pa bang mali na ginawa ko? Saan pa ba ako nagkulang? Ano pa bang dapat kong gawin? Bakit pa rin niya ako niloko? Ang sagot pala dyan ay, hindi natin kinakailangan magkamali o magkulang para tayo lokohin o pahalagahan. Kasi kung minsan kahit ginawa mo na ang lahat, kahit naisakripisyo mo na ang lahat, kahit naibigay mo na halos ang lahat, na wala na nga natira sa sarili mo, sapagkat laging siya lamang iniisip mo, lolokohin ka pa rin kapag ginusto niya. And so stop asking kung anong mali sa'yo. Kasi ang mali siya. Walang mali sa'yo. Maraming mali sa kanya.
Stop asking kung saan ka nagkulang. Sobra-sobra na ginawa mo eh. Stop asking, ano pa ba ang dapat mong ginawa? Kasi lahat naman halos ginawa mo na, di ba? Liban siguro sa isa pa. Ano yon? Yung ituloy mo na lang din yung buhay mo. At depende sa sitwasyon nyo, kung kasama pa rin itong taong nagdump at hindi nagpahalaga sa'yo, sa iyong plano. Again, depende sa'yo at depende sa sitwasyon ninyo. Basta, huwag kang mapako sa pangit na nakaraan, bumangon ka, matuto ka, mag-move on ka. Huwag mong balaking gumante para maging maayos ang pakiramdam mo, I tell you, mas lalong gugulo. Besides, ang mas magandang paghihigante ay yung makita niya balang araw, yung mga bagay na kanyang sinayang, lalo pat alam mo sa puso mo, ang makapagbibigay niyan sa kanya ay ikaw lamang. Mga kapatid, tandaan po natin ha, ang pinakamahirap lokohin, pinakamali na hindi pahalagahan ay yung mga nagbigay, nagmahal, nagsakripisyo sa atin ang sobra-sobra. Kasi kapag ginawa natin yan, ang panghihinayangan natin, ang pag-iisiyahan natin ay sobra-sobra din. At the end of the day, kapag inisnab natin at hindi pinahalagahan ng ating Panginoon, pati na ang mga sinugo niyang tao upang pahalagahan tayo, at the end of the day, we will suffer. Hindi so much about mga paghihirap na maranasan natin, dala ng mga kasalanan natin, kundi yung mga magandang bagay na hindi na natin maranasan dahil ang pagmamahal nila ay ating sinayang. Mas mahirap, mas mabigat dalhin yan. Ito sana ang ating pag-isipan, ito sana ang ating hilingin mensahe na makintal sa ating kalooban.